Panginoon. At samahan po ninyo ako muli sa ating passage na umpisahan po ng Sunday. So this is from Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verses 9 to 12. O sa Tagalog po ay Colosas. Colossae, the place. At ito ho ay church. Colossians. Mga taong taga-Colosas. O mga Christians sa Colosas. Okay, so tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid sa pagbasa po. Para po sa pagbasa. Chapter 1 verses 9 to 12. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito. At ikaw pong patuloy na maitaas namin sa mensaheng aming mapapakinggan at ang inyong pong lingkod na inyong pong gagamitin tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento para po sa iyong kapurihan. At ang mensaheng ito ay patuloy na magpaalala sa amin kung gaano kami kapalad sa aming kalagayan ngayon. Unlike po dati, Panginoon, kung gaano po kami kasawing palad bilang isang taong makasalanan. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang oras na ito, paghahayag ng iyong pong salita. Ay patuloy po na magbigay lamang ng kapurihan sa inyo. Salamat po muli, ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Okay, tayo pong lahat ay mga kaupuna. So again, our topic is about a walk that fully pleases God. So itong lakad na kung saan ay kalugod-lugod sa Panginoon. So tayo ho ay kumbaga identified na kung tayo ho'y lumalakad na kalugod-lugod sa Diyos ay ito naman ay ridiculous o katawa-tawa naman para sa mundo. Yan. So kabaligtaran ano po ang kung paano tingnan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos itong paglakad natin na kalugod-lugod sa ating Panginoon. No, ako po ay kolehiyo. Kumbaga hindi naman natin maiwasan na tayo ho ay bully or pagtawanan sa mga kung anong meron man tayo. So kasi nung ako po ay college ay ang tawag sa akin ng aking mga kaklase si Ronald McDonald. So bakit si Ronald McDonald? Hindi dahil may make-up, hindi dahil maputi ang mukha, ulot. Kasi yung paglakad ko po, para daw akong si Ronald McDonald. Oo, sa lutsod. Yan. So laging napapatama yung paa sa sa haligi. So kaya para daw si Ronald McDonald. So natatawa sila pag nakikita na naglalakad. And yun nga yung problema ko because lagi akong napapatama sa sa haligi, sa kantuhan ng hamba. So kaya madalas akong yung stab, yung aking toe. So sino nakaranas sa atin noon? Yung napatama ang toe, yung daliri sa paa sa matigas na bagay. Hindi ho natin na-imagine yung pain napakasakit. So one time na-experience ko yan, talagang nagkulay ube yung aking daliri dahil sa sobrang sakit. So may klase ng paglakad na maaaring katawa-tawa sa atin, sa paningin natin bilang isang tao. And itong paglakad na sinasabi ko dito that pleases God ay maaaring katawa-tawa din para naman sa iba. Okay? Katawa-tawa pa rin para sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya anong paglakad ba ang masasabi pa nating worthy of God?
So, katulad po ng ating pinag-aralan last Sunday, so we have the prerequisite. So, the first is, the prerequisite is that you may be filled with the knowledge of His will. So, meron tayong natatanging kaalaman na nanggagaling sa Panginoon. Hindi lang basta tayo marunong, hindi lang basta tayo maraming alam sa mga bagay na makamundo o mga bagay na pantao, kundi ito ay spiritual na kaalaman. So, we call it epignosis. So, yung sinabi ko ditong knowledge of His will is a thorough and deep and thorough knowledge. So, that is the word epignosis. Ito ay kaloob ng Diyos. Okay? Hindi ho basta lang natin ito nating dahil pinag-aralan natin, hindi dahil umanib tayo sa iglesia, kaya meron tayong epignosis. Hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, kaya meron tayong epignosis. Because ito ho ay by grace. Ito ho ay enacted, kumbaga, ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. So, according to His grace. Kaya, sabi dito, is that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom. So, spiritual wisdom and understanding. So, yung pong wisdom, kung maalala po natin, is the ability to accumulate the principles na itinuturo po sa atin ang salita ng Panginoon. So, may kakayanan tayong malaman kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil nasa atin ang may akda nito. And that is the Holy Spirit. Hindi ba? Kaya spiritual wisdom. And as well as understanding. So, that is the application. So, meron tayong kakayanan ding ilapat itong ating mga nalalaman na pupulot mula sa salita ng Diyos. So, learning pa rin. In a way na hindi lang ito basta lamang learning at ang nakikinabang ay ang ating utak. Kundi ito ay learning experientially. Amen? Amen. So, kumbaga, nararanasan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay at tinetest yung ating sarili ng salita po ng Panginoon. So, that is the first. We should have that knowledge. So, kailangan meron ganito sa atin, merong epignosis. At yan ay hindi mangyayari kung hindi ho tayo Kristiyano, kung hindi ho tayo nakakilala sa Panginoon. And then, we have the practices in verse 10. So, as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. So, kaya yung ating pamagat is a walk that fully pleases God. And, sabi dyan, bearing fruit in every good work. So ano ang katangian ng pamumuhay ng isang taong may epignosis? Ano sabi po dito? Bearing fruit. So, spiritual knowledge na kung saan ay magresulta sa spiritual wisdom and understanding and will also result, sabi nga, magbubunga po ng tinatawag nating spiritual fruit o spiritual na bunga. Kaya hindi ho ito basta lang paramihan ng kumbaga, kaalaman patungkol sa Biblia. So, surface level yung ating kung paano natin tingnan ang salita ng Panginoon. Pag sinabi ko kasi spiritual fruit is kung paano ka naglilingkod para sa Panginoon nang may kababaang loob at hindi mo tinataas ang sarili mo na parang nakikipagkompetensya ka sa iyong kapwa Kristiyano. Di ba? So, basta ang paglilingkod mo ay kung ano ang sinasabi o kung ano bang sinasabi ng Bible. Ano po, in what manner ba sinasabi ng Bible dapat tayo maglingkod sa Kanya. Okay? And then, it characterizes activity. So, increasing in the knowledge of God. So, yung tinatawag nating spiritual growth. So, meron po talagang buhay. Di ba? Kaya lumalaki, kaya lumalago dahil buhay. Hindi po ba? May spiritual na buhay, kaya lumalago. But the pace ng ating growth, yung bilis ng ating pag-unlad o ng ating paglago, ay nakadepende pa rin sa atin kung paano tayo nakikooperate. Di ba? Nakadepende pa rin yan kung paano tayo nag-respond sa panawagan
ng Biblia na tayo ay gumawa para sa Panginoon. Work, in the Lord. So, yung sinabi po ng 1 Corinthians 15:58, abounding in the work of the Lord. So, hindi lang tayo basta gumagawa na parang daliri lang natin ang gumagalaw. Na hindi naman yung buong katawan natin ang nag-i-exert ng force para gawin natin ang isang task na iniatang sa atin ng Panginoon. So, yun yung sinasabi po dito that it characterizes activity bukod sa tinatawag po nating productivity. Kaya, ang panalangin po ni Apostle Paul para sa mga taga-Colosas is so profound. Talagang makikita natin yung lalim ng panalangin ni Pablo para po sa mga taga-Colosas na sila ay mapuspos ng tinatawag po nating epignosis upang sila'y makalakad ng karapat-dapat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging mabunga at malago. Okay? Yung tinatawag nating spiritual growth. And now, in our case, how is your knowledge of God's will? And does it make your spiritual life productive and active? Kasi kung yan ay galing talaga sa Panginoon, tinatawag nating epignosis. Therefore, meron itong productivity and activity. So tayo ho ay mabunga sa paggawa ng mga bagay-bagay na alam nating mabuti sa Panginoon at aktibo tayong gumagawa at umuunlad. And how will it become possible? So paano ito magiging posible? Paano tayo magiging productive and active? Paano ho talaga natin mapuprove na nasa atin yung tinatawag na epignosis? So tayo ay pupunta ho sa pangatlong heading, and that is in verses 11 and 12. So we have the profession of that walk. Sabi po yan, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. So doon po muna tayo sa verse 11. Tingnan natin. Being strengthened. So, not in our own strength. So, hindi sariling lakas ang ine-exert natin, kundi ang kalakasang mula sa Panginoon. Ang kalakasang bigay sa atin. So, we are passive. Sa bahaging ito. Hindi tayo yung aktibong gumagalaw dito, kundi ang Diyos ang aktibo ho at tayo ho ang nakikinabang. Kaya, first, being strengthened. So that is that God-pleasing walk is divinely empowered. So ang lakad na kalugod-lugod sa Diyos ay empowered. Ini-empower po tayo ng Panginoon mismo. Hindi tayo ang nag-exert ng sarili nating lakas. We are, sabi nga, kapag tayo ho ay umidad na, yung lakas ng ating kabataan ay unti-unting nawawala. Di ba? So, yung lakas mo nung ikay 20 anyos at ikay magko-40 na, ay iba na yung lakas mo pag 40 ka na. Lalo na pag umabot na po tayo ng papunta na sa 60, senior citizen. So, nandun talaga yung tinatawag nating change. Sa ating lakas. Yan. Kahit sabihin man natin, kaya pa ng utak ko. Yan. Di po ba? Kasi may ganun kaya ng utak mo pero hindi na kaya ng katawan. Di ba? Sabi ng utak mo, kaya mo yan. Pero hindi na talaga kaya ng katawan. Okay? Naalala ko po yung isa nating kasama na wala na po ngayon, nasa Panginoon na. Sa kabila ng kanyang pangangatawan na thin, so medyo payat po siya at may edad na, ay ready pa rin umakyat sa bundok. Talagang larga pa rin, papunta sa bundok at gustong-gusto pa rin pumunta sa mga Bible studies, sa mga gawain po doon sa Banahaw. So meron po tayong dating member po na gano'n, na kahit matanda na, ay go na go pa rin siya. Kasi para sa kanya, kaya pa niya. Okay? Kumbaga sa utak niya, kaya pa niya. But hirap na yung katawan. Kahit sa pagkanta. Kahit sa pagkanta. So, meron kang nota na ang isip mo kaya mong abutin, pero naku, palpak. Pagka nandun na sa actual. Para bang, anong tawag doon sa quitis na
So, para bang, yon, hindi siya pumutok, ano. So, ganun po yung sitwasyon sa part natin bilang tao na nadadaya tayo ng ating kaisipan na kaya natin. Kaya, sa pagkakataong ito, upang magawa natin ang ministeryo, upang magawa natin ang task na ibinigay sa atin ng Panginoon, umasa tayo sa kalakasan mula sa Diyos. So, yun po yung lesson dyan, mga kapatid. Kaya, being strengthened, that is divinely empowered. So, the word being strengthened is present participle middle or passive sa Greek. So, that is the word dunamumenoi. So, the word dunamumenoi is from dunamis, where we get the word dynamite or dynamic. So, yun po yung salitang ginamit po dito. It connotes the spiritual power from God, essential to energize, revitalize, and empower one's inner being through the Holy Spirit. Hindi ba? Kaya, sino tayo para hindi pasalamatan ng Panginoon dahil sa Santong Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan para magawa natin ang kanyang kalooban. Ano? So sa ministry, talagang nandun yung ating panalangin sa Panginoon kung paano tayo gamitin niya para sa kanyang kapurihan. So we pray na ang Holy Spirit ang manguna sa atin. Ang Holy Spirit ang mag-lead sa atin. Diba? Sa ating kahinaan, ang Holy Spirit ang mag-convict sa atin. Diba? Romans 8:26. Sa ating mga panalangin, hindi natin kayang bigkasin. Siya ang maging tagapagsalita natin. Siya ang maging, kumbaga, magpaparating sa Diyos. Sa mga hindi natin kayang sabihin na kung anong saloobin meron tayo dahil sa ating kahinaan. So, how gracious ang Panginoon sa atin? Sapagkat Diyos din ang nasa atin, ang Santong Espiritu. Ang sabi po ng Ephesians 3, verse 16, as a cross-reference po natin. Ephesians 3:16. That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Verse 20. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. So, benediction yan actually. Ano po? Verses 20 and 21. Pero makikita ho natin yung prayer, same, ano po, yung prayer po ni Paul sa Ephesians and Colossians. Halos magkapareho po actually ito. Ano ho? Yung Ephesians and Colossians, yung himig ng dalawang aklat. Kaya sabi dito is yung tinatawag nating kapangyarihan ng Panginoon ang magpatuloy na magpagalaw sa atin. At ito ho ang mag-enable sa atin upang tayo ay maging kagamit-gamit sa gawain. At hindi ito ating gawain, kundi ito'y gawain ng Panginoon. Ano po? At since ito'y gawain ng Panginoon, umasa tayo sa kalakasan ng Panginoon. Amen? With God's glorious might we can. So, sabi po ng ating talata, being strengthened with all power according to His glorious might. So, with God's glorious might, we can. Okay? Tingin mo, malaking ministry. Tingin mo, malaki itong gawain. Magagawa mo yan sa kalakasang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ano? So, yun po yung magiging natin sa ating practical na ito'y gawain ng Diyos. Kahit tingin ko ito'y malaking gawain,
Iniligay ako dito ng Panginoon at siya ang magiging kalakasan ko para tagumpayan ko ang atas na ito na ibinigay sa akin. So with God's glorious might we can. And there is no such excuse for any Christian para sabihin niya, I cannot do this or I cannot do that. Hindi ko yan kaya. Hindi ko kayang makipag-usap sa tao. Hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Yan. So yun yung isang fear ho sa atin, di ba? Yung mapahiya tayo in front ng maraming tao. Pero naalala mo ba natin yung exhortation last Wednesday na bakit natin ikahihiya ang tama? Bakit natin ikahihiya ang katotohanan? Samantalang ang kasalanan, wala siyang kahihiyang gawin. Di ba? Ang bagay na kasalanan. So yun po yung sinasabi mo dito na there's no such excuse because God is all-powerful. Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natin alam sa ating pagsunod sa ministry, sa ating pag-asa at pagtitiwala sa kalakasan ng Panginoon. Baka matulad ho, sabi nga, ang ministry natin sa nangyari po sa Nineveh. Ano pong nangyari sa Nineveh nung din si Jonah? Nung nag-share ho dun si Jonah. Ilan ho ang nagsisi sa kanilang kasalanan? Ilan? 120,000. Hindi po ba? Imagine natin yung crowd. Na 120,000 ay populasyon na ho yun ng Candelaria. Halos or higit. Imagine mo yung populasyon ng isang buong bayan ay magsisisi sa kanilang kasalanan. It's not the power of Jonah, nor the power of the big fish. Hindi dahil sa tambuhalang isda, kaya naligtas ang mga taga-Nineveh, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. 120,000. Di ba? And sa Pentecost, maalala po natin, si Pedro, nung siya ho ay nangaral ng mabuting balita, ilan ang tumanggap at binautismuhan? 3,000. Hindi ba? Sa isang sandali, sa isang araw, libo-libo ang maaaring tumanggap at sumunod sa Panginoon. Sa simpleng pagtitiwala, sa isang pagkakataon ho tayong magtiwala sa kalakasan mula ho sa Diyos. Hindi natin alam ang bilang na maaaring maligtas. Sa isang kaluluwa, yes, purihin po ang Panginoon, ay mas masaya ho pag mas marami. Mas marami. Halimbawa, 30 na totoong tumanggap sa Panginoon. Okay? Yan, may emergency. Emergency alert. So, mga kapatid, makikita natin yung strength na talagang ito ho ay pagtiwalaan ho natin. Okay? So, that is first. Number 1, it is divinely empowered. And then we have 11. Verse 11 pa rin. Tingnan po natin. Being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. So, we have number 2, God-pleasing walk is joyfully enduring and patient. So, ito yung profession ng isang Kristiyano. Lumalakad para sa Panginoon. First, siya'y lumalakad ayon sa kalakasang bigay ng Panginoon sa kanya. Ikalawa, siya'y nagtitiis ng may kagalakan. Diba? Again, fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Ano pa yung sunod? Faithfulness, gentleness, and self-control. Okay. So, makikita natin yung progression, di ba? So, dahil ikaw ay isang Kristiyano, dahil ikaw ay pinananahanan ng Santong Espiritu at nasa iyong bunga ng Santong Espiritu, so may kagalakan ka
na nagtitiis para sa Panginoon. Alam mong ang iyong ginagawa ay para sa Panginoon at alam mong mahirap ang maglingkod sa Panginoon, may kagalakan. Di ba? Nagagalak ka na maglingkod sa Diyos. So the word endurance is from the Greek word hupomone. It has to do with man's unswerved steadfastness from his deliberate purpose and his loyalty to faith and piety by even the greatest trials and sufferings. So, meron po kasing dalawang uri ng endurance sa Biblia. So, ito po yung unang uri. The first kind of endurance. Yung salitang hupomone po is endurance towards difficult people. So, dalawa ho kasi ang mukha ng pagtitiis. Pagtitiis sa tao at pagtitiis sa pagsubok, sa mga sitwasyon. So, yung hupomone ay sa tao. James chapter 1 verses 2 and up to verse 4, ano po sabi doon? Count it all joy, my brothers, when you fall into diverse trials, knowing that the testing of your faith brings forth endurance or patience or perseverance. Depende sa translation. So yung ginamit pong Greek word doon is hupomone. Yun po, ang context ay tungkol sa mga tao umuusig sa kanila. Persecution. Hindi ho yun tungkol sa sitwasyon o sa mga tinatawag nating pangyayari. Yung pong context doon sa James 1 talks about persecution, patience towards people. Pagtitiisan mo itong mga taong umuusig sa iyo, pagtitiisan itong mga taong matigas ang ulo na kumbaga pinupukpok mo ng katotohanan ay hindi pa rin maniwala. Di ba? That's also patience. Yung matagal mo nang ipinapanalangin sa Panginoon, paulit-ulit mo nang sineshare ng Word of God, pero nag-walk out pa rin, nire-reject ka pa rin, sasabihin niya, basta ako'y kung ano yung aking nakagisnan. Yan, nakamulatan. Doon ako, nakapadla. Sarado na, kandado pa. Yan. Litanya natin yan dati eh. Sinabi din natin dati yan eh. Sino makakapigil pag ang Panginoon ang gumalaw? Kaya, sa pamamagitan ng pagtitiis natin sa mga taong ito, maaaring in the future, humarap sila sa congregation at magpasalamat sa Panginoon. Hindi po ba? Kaya, endurance mga kapatid. Okay? This is joyfully enduring and patient. So the word patience naman, it has to do with one's forbearance or steadfastness shown in bearing troubles and ills. So, pwedeng sakit, hindi ba? Pwedeng ibang pagsubok, financially, for example, mentally, okay? Pwedeng mental. Hindi naman yung talagang out of But ang sabi ko dito is forbearing and steadfast. So doon sa James 5 naman, ginamit naman po yung salitang perseverance upang bigyang daan or to define yung tinatawag po nating patience towards circumstances. That is endurance to difficult circumstances. Katulad po ni Job, Kaya isa po siya sa example ho doon, yung kanyang pagtatsaga o yung kanyang pagtitiis na maging halimbawa sa mga Kristiyano. So, hindi ho maaaring maghiwalay po itong dalawa. Ang ating katsagaan sa paglilingkod, katsagaan nating ipanalangin ng mga taong matitigas ang ulo, na kung saan tayo din naman dati, ganon. At yung pagtitiis natin sa sitwasyon, kaakibat ng ating paglilingkod sa Diyos. Yan ho ang paglakad na katanggap-tanggap sa Diyos. Kung patuloy tayong nagtitiis ng may kagalakan. Amen? Tayo ba'y nagtitiis, mga kapatid?
At sa pagtitiis ba natin ay may kagalakan pa rin tayo? O sawa na tayong magtiis? Kasi bilang tao, madali tayong magsawa. Madali tayong magsawa bilang tao pagka hindi na natin kaya. Ayoko na. Uhubarin ko na. Bababa na ako. So, some kind of that. But here, sabi dito, may Diyos ho tayo na makapangyarihan sa lahat. And He strengthens us. He empowers us para gawin ang kanyang kalooban. And with joy that comes from God, we patiently endure in our faith. After the lifetime struggles come the eternal bliss. So, panandalian lang. Ang mga suliranin at pagsubok, nakakibat ng ating paglilingkod. But ang naghihintay ho ay walang hanggang kasiyahan. Eternal bliss. Okay? And verse 12. Tingnan po natin sa verse 12. Masabi po diyan, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So, by the way, yung isa pong word, doon po sa verse 11, the word patience is from the Greek word makrothumia. Yan. So, nakalimutan ko lang pong banggitin. So, yung hupomone is endurance toward difficult people, and then makrothumia is endurance toward difficult circumstances. And then in verse 12, giving thanks. So, that is that God-pleasing walk is thankfully satisfied. So, siya ho ay satisfied. Hindi siya kulang. Wala siyang pagkukulang sa kanyang sa kanyang buhay. May pagkukulang siya sa kanyang sarili, marahil. Pero when it comes sa spiritual, siya'y walang pagkukulang at mapagpasalamat. Kaya sabi niya, giving thanks to the Father, Eucharisteo. So, alam niyo po yung words na joy and thanksgiving. Magkakamag-anak po yan. Kasi ang root word po ng lahat ng yan is the word charis, which is grace o biyaya. So, the word joy is kara. Hindi yung karang mukha. Ang Eucharisteo po is charis, Eucharis. So, you, prefix, good. Kaya, eulogeo. Pag sinabi namang eulogeo is good word. Okay? Ganun po ang construction. Pagka naman sinabing Eucharisteo is Eucharist. So, charis is grace, eu is prefix, meaning good, and then yung teo, verb. Mapapaano pa tayo nito? Baka sabihin, sige nga, i-parse mo. I-conjugate mo nga. Pero ang conjugation is sa verb. And then parse is noun. Okay? So, ang sabi po dito is thankfully satisfied. So, it is thankfulness for the unfathomable blessings that we have in Christ and will share with the saints in the light. So, giving thanks to the Father. Kanino naka-address? Sa Diyos, sa Ama. Sapagkat siya ang nagplano, di ba? Okay? Nandun yung talagang lalim ng pasasalamat ni Apostol Pablo sa Panginoon kung paano patuloy na ang church ng Colossus ay naninindigan at nagiging halimbawa sa isa't isa. Pagiging mapagmahal. Yung kanilang pag-ibig. So, doon po natin makikita yan sa paunang part. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. So, yung pag-ibig sa mga banal. Di po ba? And, simula nung napakinggan nilang mabuting balita, it is bearing fruit and increasing sa kanilang buhay. So, sila mismo ay living testimony ng sinasabi mo dito ni Apostle Paul sa kanyang prayer. Hindi ho nagtapos doon sa kanyang appreciation ang kanyang statement para po sa mga taga-Colossus. Itinuloy pa niya sa panalangin na sila'y patuloy na
gamitin ng Panginoon. So giving thanks to the Father. So it is also thankfulness to the Father who rendered us fitting or sufficient. The word qualified is also means, sabi dito, to render us fitting or sufficient. Yun pong ibig sabihin na tayo ho ay maging beneficiary at makahati ng mga banal sa tinatawag nating divine inheritance. So meron po tayong mamanahin sa likod ng ating pagtitiis at ng ating pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo ho'y magmamana ng hustong mana mula po sa Diyos. Romans 8:17. Heirs of God and fellow heirs with Christ. Hindi ba? Kahit wala kang mamanahin sa lupa, ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Yan ang ating panghawakan. Ano ho? Sa likod ng ating kahinaan at pagtitiis sa pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Ang ating alalahanin is that tayo ho ay tagapagmana ng Panginoon. At ang mana ho ay hindi ho material. Hindi ho to lupa o negosyo o pera. Ito ho ay langit. Diba? Na hindi natin may kukumpara sa kahit anong bagay na po pwede nating mamana sa mundong ito. Ang tao, pagkahalimbawa, nakabili siya ng lupa sa isang eksklusibong subdivision, ay talagang daig pa niya ang sabi nga, talagang napakataas ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Nakabili ako ng ganere sa, halimbawa ay Forbes Park. Okay? O di kaya, nakabili ako ng ganire sa sa Hacienda. Di ba? Sabihin natin 1,000 hektarya. Pero hindi yan, incomparable ho yan sa tinatawag nating inheritance na naghihintay sa atin. Amen? So, a believer who professes his spiritual blessedness with gratitude is a fully pleasing one to God. So, may pagpapasalamat. Hindi mo pwedeng wala. Mamanahin mo, langit. Tapos, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nandun yung sustenance, nandun yung patience ng Panginoon sa iyo, sa pagiging hindi mo tapat, di ba? Sino tayo para hindi magpasalamat? Sino tayo para pag tinawag tayo para magpasalamat na hindi tayo tumayo? Ano po? Spiritually speaking, kahit wala tayong maalalang nanalo ako ng ganito. O nanalo ako sa ganito, 1 million. O niregaluhan ako ng branded na na damit. Niregaluhan ako ng branded na sapatos. Hindi ba? Hindi po ba? So hindi ganoon yung ating ipinagpapasalamat. Ano po? Although blessing po yun sa atin. But foremost, sabi nga first and foremost, ang ipinagpapasalamat natin, spiritual na pagpapala. And patuloy ho ang pagpupuno ng Panginoon sa atin. Okay? Naalala ko po yung sinabi po sa 3:15 ng Colossians. Colossians 3:15 to 17 about Thanksgiving. Ano po sabi po dyan? Imperative. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. So ito pong part na ito, meron po tayo makikita threefold thanksgiving. So first is thanksgiving by the peace of Christ. So sapagkat nasa atin ang kapayapaan ni Kristo, kaya nandoon ang ating pasasalamat. Ano po? Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. So kung ikaw ay may pagmamahal sa pagkakaisa, ayaw mo ng pagtatalo-talo, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng away, sapagkat ang gusto mo ay pagkakaisa bilang isang katawan,
then nandun ang iyong pasasalamat. Ano ho? Sapagkat ito'y buhat sa Panginoon. That's why, thanksgiving by the peace of Christ. Next, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So ikalawa naman is thanksgiving in the truth of Christ or in the Word. Let the Word of Christ dwell in you. Nakasalalay sa kung gaano tayo ka-filled ng Word ng Panginoon. Kasagana, ka-prosperous ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Paano pagka halimbawa parang lalagyan ho ng bigas o yung dispenser, kakaunti na lang ang laman. Di ba? So hindi tayo satisfied. Wala ho tayong galak. Kaya pag punong-puno yan, parang halimbawa pag nakabili na tayo ng panibagong saksakong bigas at puno yung ating dispenser, hindi yung sayaw natin. Ganun, sabi nga, we thank the Lord. Thank you Lord, puno ang aking bigasan. Okay? Thank you Lord, puno yung aking pitaka. Ulam na lang. Pambili ng ulam. Thank you Lord, meron kaming sinabawang gulay. Okay? So yun po yung sinasabi dito na kung puspos ng salita ng Panginoon ng ating puso. So even to the simplest, doon sa mga pinakapayak, doon sa mga simpleng bagay, may pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ma-appreciate natin yung simplicity ng buhay. Hindi natin kailangan maging extravagant, hindi natin kailangan maging sikat, na hinahabol-habol ng mga taong nasa sanlibutan. At least, tayo ho ay nasa ministry, but not actually the least, kumbaga, sa paningin lang yan ng tao, pero sa paningin ng Diyos, this is the noblest. Ito yung pinaka, masasabi nating marangal at mabuti. Nagawain. So that is thanksgiving in the truth of Christ. And in verse 17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks. So 3 beses binanggit ang thanksgiving o ang pagpapasalamat. Kaya yung pangatlo naman, thanksgiving with the example of Christ. Either in word or deed. Sa iyong pananalita o sa iyong kilos, gawin mo sa pangalan ng Panginoon. In the same way, sabi nga, as doing with the example of Christ. Ang pagiging katulad ni Kristo sa ating pananalita at sa ating kilos. Sandaan niyo yan para sa ating pagpapasalamat. Kasi, kaya ba natin gawin ang lahat ng ito ng tayo lamang? Magagawa ba natin ang lahat ng ito kung sa ganang atin lamang? Of course not. Dito natin makikita na kailangan natin ng Diyos. At may apply ho natin yung tinatawag nating dependence sa Panginoon. Hindi yung parang ikaw ang boss ng iyong buhay. Maglilingkod ka pag gusto mo, pag ayaw mo, ayaw mo. Ikaw ang magdidikta kung kailan mo gusto na dumalo at ikaw rin ang magdidikta kung kailan ayaw mong umaten o ayaw mong maglingkod sa Panginoon. So, yan yung kumbaga gauge ng ating paglakad. Kung talaga bang ito is a God-pleasing one. Amen? Amen. So, muli, mga kapatid, to recap, God-pleasing walk is divinely empowered. God-pleasing walk is joyfully enduring and patient. And God-pleasing walk is thankfully satisfied. Ikaw ay mapagpasalamat, ikaw ay may kagalakang nagtitiis, at ikaw ay umaasa sa kalakasan mula sa Panginoon. And to conclude, to walk like Jesus is to walk worthy of the Lord. So this is our conclusion. To walk like Jesus is to walk worthy of the Lord. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus
sa ating paglakad. Therefore, ito ang paglakad na kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga paalalang ito upang kami ay maging masigasig na maglingkod sa iyo anumang pagsubok ang aming pong pagdaanan. Sapagkat ikaw lamang ang aming masasandalan at ang magiging source ng aming lakas, Panginoon, upang maisagawa namin ang iyong pong mga nais para po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ma-accomplish po ang lahat ng iyong pong mga inaatas sa amin with the strength mula po sa iyo, Panginoon. At patuloy kaming magtiwala sa iyo sa mga panahong kami ay nadidistract, Panginoon, ng aming pong mga kahinaan o maging ng kaaway na kung saan ay gusto kaming lumayo sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-overcome po ito sa tulong at biyaya po ninyo. Salamat po sa lahat ng ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.